Christian must live their lives with God as their core. Kung kayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasyal sa Baguio, lalo na sa PMA, no, sa Philippine Military Academy, kung meron kayong wag sanang palalagpasin na okasyon doon, ay yung makapanood kayo ng silent drill ng mga kadete. Mga 3 beses na yata ako nakapanood ng silent drill sa PMA mula pa noon. At talagang mapapahanga ka doon sa silent drill nila kasi makikita mo yung synchronization, yung execution ng kanilang mga movement, napakaganda ng pagkaka-execute. Kitang-kita mo yung husay, yung flexible movement, yung precision, at marami pang bagay na talagang nakakahanga. At hindi siya talaga nakakasawang panoorin. At sana kung may mga pagkakataon kayo ay pagka nabalaw kayo doon, yun yung wag niyong palalagpasin, yung silent drill na ginagawa ng mga kadete roon. Binanggit ko yan sapagkat dito sa chapter 2 ng Aklat ng Mga Bilang, makikita natin dito ang pag-a-arrange ng mga tribal group, mga pangkat-pangkat, ay pagpapakita ng order, ng organization, ng synchronization, ng Diyos doon sa mga tribong ito. Alam ng Panginoon na kung pababayaan niya ang mga Israelita sa kanilang sariling pamamaraan para ayusin ang kanilang mga pangkat, lalo na sa kanilang paglalakbay doon sa ilang o sa wilderness, ito'y mauuwi sa tinatawag na disorganized mob. O magiging disorganisado sila at makikita ang kaguluhan at pagkakawatak-watak nila. Kaya hindi niya iniwan ang mga Israelita na gumawa ng sarili nilang paraan para maayos ang kanilang mga grupo. Imagine, ang isang 12 tribo ito. At sinasabi ng maraming scholars na mga 2 milyon na mga tao kasama ng mga bata at mga babae ang naroroon na kasama ni Moises sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Pero ang isang thrilling thing sa larawang ipinakita sa atin dito ay yung impression na inilagay ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat tribo, sa bawat clan na ang kanilang buhay ay dapat umiinog lamang sa Kanya. Ang kanilang buhay ay dapat umiinog lamang sa Kanya. Sapagkat kung hindi, magkakaroon ng disorganization, magkakaroon ng disintegration. Ang ibig sabihin, magkakawatak-watak sila. Yan ang gusto kong dalhing mensahe sa bawat isa sa atin ngayon pong umagang ito mula dito sa Book of Numbers chapter 2. Christian must live their lives with God as their core. Christians must live their lives with God as their core. Dapat ang buhay ng mga Kristiyano ay umiinog lang sa Diyos. Ang sentro ng kanilang buhay individually and as a church must revolve around God. God must be their core. And I have 2 headings these mornings na gusto kong hatiin sa 2 bahagi ang ating pag-aaral ngayon. Una, tinawag ko itong the tribal formation defined. The tribal formation defined. Pangalawa, the tribal focus directed. So, una, tingnan natin kung paano inarrange ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ang bawat lipi, tribo ng Israel. 12 tribo na maaring more or less ay 2 million na katao. Ang unang mapapansin natin sa paraan ng kanyang arrangement ay armies preparing for combat. They were arranged as armies preparing for combat. Inayos sila tulad ng pagsasaayos ng mga sundalo o kawal na inihahanda sa isang laban. At ito hindi isang symbolic ito. Literal talaga sa kasong ito. Mapapansin ninyo na may paulit-ulit na salita dito. No? Sa Tagalog kasi ginamit ay pangkat. Mga pangkat. Pero pag binasa nyo sa Ingles,
sa ESV o English Standard Version, ang ginamit ay company. Sa New American Standard Bible, armies. Sa King James Version, host, hukbo. Lahat ng salita na yon ay military terms. Military terms. Ibig sabihin, ipinipinta sa atin dito ni Moses na ang bayan niya ay inorganisa tulad ng mga kawal na nagmamarcha patungo sa lupang pangako. Tiyak na sa kanilang pagmamarcha patungo sa lupang pangako, merong mga pag-atake na makakaharap sila. Merong mga ambush na mangyayari doon sa kanilang paglalakbay sa wilderness. May mga kaaway na nag-aabang, may mga kaaway na nakatago lang, may mga kaaway na biglang-biglang darating. At kapansin-pansin, papansin nyo doon sa binasa natin, ang huling-huling pangkat na binanggit doon na ay ang pangkat ni Dan, the tribe of Dan. Inilagay siya sa huli, no? So, naglalakbay, isang malaking grupo na naglalakbay, bawat tribo, sa huling-huli noon, andoon ang pangkat ni Dan. At sinasabi ng marami na ang pangkat ni Dan ay mga warriors, mga good warriors, mga mahuhusay sa digmaan. Alam niyo ba na si Samson ay nanggaling sa lahi ni Dan? No? Yung si Samson na siyang naging parang champion ng Israel nung panahon na yon, na nakikipaglaban sila sa mga Amalekites at sa mga Philistines, no? So, dito ay pinapakita na merong pagsasayos dahil ito ay isang labanan ang kanilang haharapin. Hindi lang sila patungo sa lupang pangako, kundi merong labanan along the way going to the promised land. That's why Moses is trying to picture to us a fighting formation. So anong mensahe ng katotohanan ito sa mga mananampalataya ngayon, sa New Testament believers? Pinapakita dito kung paano ang mga Israelita sa lumang tipanan ay nai-engage sa mga digmaan, pisikal na digmaan, literal na digmaan. Sa bagong tipanan, ang lahat ng mga kabilang sa bayan ng Diyos, hindi na ito ang mga Israelita, kundi ito ang mga mananampalataya ni Kristo, Israelita man o hindi, na nagkaroon ng relationship kay Christ, ay mai-engage din sa mga combat dito sa makasalanang mundo. They will be engaged into combat in this sinful world. Ang pagkakaiba lang, ayon kay Apostol Pablo, ang digmaan na haharapin ng mga Kristiyano, ayon sa Ephesians chapter 6, verse 12 ay ito. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers, over this present darkness, against the spiritual forces in the heavenly places. So ang digmaan na hinaharap natin ay hindi na yung literal na digmaan tulad ng digmaan sa pagitan ng mga Israeli forces at ng Hamas ng mga Palestino, o digmaan sa Ukraine at ng Russia, o iba pang mga digmaan na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, kundi ito'y isang klase ng digmaang espiritual. Kaya alam nyo mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay isang invitation, hindi sa excursion, hindi sa holiday, kundi sa isang war. So ulitin ko yan kasi baka isipin nyo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay lang lagi. Ang buhay ng Kristiyano ay nagpapalakpakan, nagsasayawan, naglulundagan. Hindi, ang buhay ng Kristiyano ay pakikipaglaban. Ang buhay ng Kristiyano ay digmaan. If you're a Christian today, you are being called for a battle, for a combat. No? Sa paanong paraan niyang ginagawa? Sa pamamagitan
ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ng ating mga labi at ng ating buhay. Pangangaral ng Ebanghelyo ng ating labi at ng ating buhay. No? Hindi tayo tinatawag sa isang labanan na tinatawag na invasion. 'Di ba nung unang panahon, mayroong mga invasion. Pagka sinakop mo yung isang bayan, sa'yo na 'yon. Ikaw na ang nagtagumpay. Hindi ganon. Ito ay isang labanan, hindi sa pagkuha ng mga armas, kundi sa pangangaral ng Ebanghelyo na ginagawa sa pamamagitan ng ating mga labi at ng ating pamumuhay. Tayo ay inuutusan ding mag-conquer. Hindi ng mga teritoryo. Mag-conquer ng mga isip ng tao. Mag-conquer ng mga puso ng mga tao. Hindi para saktan, kundi para maging pagpapala sa ating mga fellow human being. At hindi ito madaling laban. This is not an easy task. For we are fighting not only for false beliefs. Hindi tayo nakikipaglaban lang sa mga maling aral, maling paniniwala, maling ideas, maling concept, maling kaisipan, maling doktrina. Nakikipaglaban din tayo. Saan? Sa natitirang kasalanan dito sa puso natin. No? May natitirang kasalanan dito sa puso natin eh. Kasi tayo mga naturally makasarili tayo eh. 'Di ba? Napansin nyo? Pag nakarinig kayo ng hindi magandang salita laban sa inyo, nagre-react kayo. Minsan nga, hindi ka nga nakakarinig eh. Parang feeling mo lang. Feeling mo lang eh, no? Ikaw yun. Ang pinag-uusapan. No? Di ba nasaktan ka? Pero pag pinag-uusapan ng iba, tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa ka. Oy, ano ang laman ng ating marites ngayon ay si sister o si brother. Ganun. Ano nga bang latest? No? Pero pag ikaw na yung latest, hindi na maganda because we are naturally self-centered or selfish people. And that's something that we are also fighting. No? Alam niyo, minsan sinasabi lang natin, yung pag tumatanda ka na, nagiging matampuhin ka na. Totoo yun. Pero dapat din labanan yan. No? Kasi hindi rin tama yan na pagiging matampuhin natin nang wala sa lugar. No? So, maliit na bagay lang, ayaw mo na. Maliit na bagay lang, alis ka na. Tama ba yun? Labanan natin yan. Yan sa puso natin. That is also the war that we are called to fight for, brethren. But remember this, we are fighting a glorious battle. This is the most glorious battle that man could ever engage with. No? This is more glorious than armed struggle. This is more glorious than fighting for the rights of a country against the other country. This is more glorious because we are fighting for the cause of God. We are fighting for holiness. We are fighting for the truth. And we are fighting against Satan. And that is the most glorious battle. So that's number one. Let's go to another thing. The arrangement is proportionate to their conduct. The arrangement is proportionate to their conduct. Now, I will explain. Bakit ko tinawag na arrangement proportionate to their conduct? Now, normally, sa census, ang nagsisimula yan sa panganay. Hindi ba? Sa panganay na anak at huli-huli yung bunso. Pero pansinin nyo, dito sa census na ginawa at sa arrangement, doon sa paglalakbay nila patungo sa lupang pangako, hindi sila naka-arrange according to age. Hindi sila naka-arrange according to panganay and then bunso. Napansin nyo ba yon? Dapat ang mauuna dito ay ang panganay, si Ruben. Siya yung panganay na anak ni Jacob kay Leah eh. Bakit hindi nakuha ni Ruben yung rights ng prime position? Bakit na-lost yung kanyang privilege
place. Alam niyo ba may dahilan yon? Yun ang sinasabi ko kanina. May papaliwanag ako, sasabi ko sa Sunday School. Bakit si Reuben, na panganay, supposed to be, di ba? Lahat ng panganay, siya yung tatanggap ng leadership. Pero pagdating dito, hindi napunta kay Reuben yung leadership. May dahilan. Dahil, may ginawa ito si Reuben na kasalanan. Sinipingan niya yung, alin? Yung katulong ng kanyang tatay na si Jacob. Basahin natin, Genesis 35:22. While Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine, and Israel heard of it. And for that reason, noong si Jacob ay sa huling bahagi ng buhay ni Jacob, merong pinronounce ito si Jacob laban kay Reuben. Genesis 49, verses 3-4. Reuben, you are my firstborn, my might, and the first fruits of my strength, preeminent in dignity, and preeminent in power. Ito yung susunod na salita, unstable as water. You shall not have preeminence because you went up to your father's bed. Then you defiled it, and he went up to my couch. Nakita niyo yung salitang yun? So, hindi nakuha ni Reuben yung position ng leadership because of his sin. Ang susunod na sa panganay, si Simeon. At ang pangatlo, si Levi. Sila sana ang susunod sa leadership. Pero pansinin ninyo, hindi rin nila nakuha yun. Bakit? Meron din silang ginawang kasalanan. Matatandaan ninyo, na meron silang kapatid na babae. Ang pangalan ay si Dinah. Di ba? Natandaan niyo yun? Si Dinah, noong nagkakampo si Jacob, doon sa lugar na kung tawagin ay Shechem. Nakatira doon ang mga Hivites. Nagkampo sila sa lupain ng Shechem. Yung prinsipe ng Shechem, na ang pangalan ay Shechem din, no? ay nagkagusto doon kay Dinah. No? At alam mo Diyos, sa pilitang kinuha niya si Dinah. Sa pilitang kinuha niya. Nalaman ito ni Jacob, nalaman ng mga kapatid. Pero ang katotohanan, ang problema, nandoon sila sa lupain ng Shechem. Pero, may gusto talaga itong si Shechem kay Dinah, gusto niyang mapangasawa. Kaya, kinausap niya yung kanyang tatay na hari. Ano ang pangalan yata? Nakalimutan ko yung pangalan ng tatay, no? Na hari, no? Kinausap niya yung tatay niya, na Hamor yata ang pangalan ng tatay na yon. Pwede ba makipagkasundo tayo sa pamilya ni Jacob? No? Kasi gusto ko mapangasawa si Dinah. So nakipagkasundo yung hari. At lumapit kay Jacob, doon ng mga kapatid. Na sabi niya, total, gusto naman talaga ng anak ko, yung na mapangasawa, magkasundo na lang tayo. No? Magkaroon lang tayo ng pagkakasundo. Yung mga babae namin, pwede nyo mapangasawa, at yung mga babae ninyo, pwede namin ipaasawa sa aming At pwede na kayong tumira dito sa aming lupain na mapayapa. Pwede kayong magkampo rito anytime you want. No? Tapos sabi ni Shechem, kahit ano po ang gusto ninyo, ibibigay namin. Kung gusto nyo yung magbayad kami ng malaking halaga para lang mapangasawa ko si Dinah at pwede naming ibigay. At nagkasundo sila. Pero ang nangyari, ang isa sa mga kasunduan ganito, sabi ng mga kapatid mga anak ni Jacob na lalaki, sige, basta gawin na lang ninyo para magkaroon tayo, maging isang bayan tayo, magpatuli rin kayo. No, pag nagpatuli kayo, di magiging isang bayan na tayo. Pwede na tayo mag-asawa sa isa't isa. No? Ay, sabi naman nung hari, maganda yan. Okay. Sige, nagpatuli, tinuli lahat ng kanilang mga lalaki. Pati yung hari, pati yung si Shechem, at lahat ng mga lalaki. Narito si Simeon at saka si Levi. Pinagsamantalahan nila nung ikatlong araw, no? Siyempre, may sugat pa yung mga lalaki, no? Namamaga pa siguro yung kanilang mga sugat. Noong oras na yun, talaga nagpapagaling pa sila. Kunuha nila yung mga tabak at pinagpapatay nila ng palihim ang lahat ng mga lalaki
ng Shechem. At dahil doon, no, ano nang ginawa? Noong huli, malapit nang mamatay si Jacob, ito yung sinabi niya kay Simeon at saka kay Levi. Sabi niya, Genesis 49, 5-7, Simeon and Levi are brothers. Weapons of violence are their swords. Let my soul come not into their counsel. O my glory be not joined to their company. For in their anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Sabi niya, dahil sinumpa niya si Simeon at saka si Levi, pangangalating ko kayo sa Israel dahil sa ginawa ninyong violence. Now, nasaan napunta yung leadership? Saan napunta? Kay Judah. Kaya doon sa arrangement, papapansin nyo, napunta kay Judah. At doon kay Judah, sino isa sa mga naging lahi ni Judah? Si David. Sumunod, si Jesus Christ. Tinatawag na the Lion of Judah. Anong pinapakita sa atin dito? Ang kasalanan ay laging may bunga. Hindi lamang doon sa isang taong gumawa nito, kundi maaring maging sa lahi niya, sa mga anak niya, at sa mga susunod na henerasyon. Kaya wag nating maliitin ang kasalanan. Wag nating sabihin, maliit lang naman ang kasalanan tong ginawa ko. No, we should not, that should caution us not to take sin lightly. However, brethren, yung sumpa ng kasalanan, ay pwedeng matransform into blessing kung merong pagsisisi na gagawin. Halimbawa, si Judah, hindi naman blameless si Judah eh. Diba? Si Judah mismo, ay makikita natin, meron din nagawang mali. Naalala niyo kung anong ginawang kasalanan ni Judah? Diba nung medyo, diba, minsan isang gabi, matanda na siya, pero minsan isang gabi, pumunta siya doon sa lugar ng mga prostitute. Sumiping siya sa isa sa mga prostitute. Gabi, madilim. Hindi niya alam na yung sinipingan niya, manugang niya, si Tamar. Naalala niya yan? Nalaman na lang niya later on. Later on, nalaman na lang niya. So, hindi siya blameless. Pero, meron din siya ginawang pagbabago at pagsisisi. Naalala nyo, noong pumunta ang mga magkakapatid doon sa Ehipto para bumili ng pagkain, nung panahon na yun, yung kapatid nila na si Jose o si Joseph, Prime Minister na ng Egypt, may ginawang trick itong si Joseph. No, nung paalis na yung mga kapatid niya, nilagyan niya ng kopa, na mamahaling kopa, yung lagayan ni Benjamin. No, gumawa siya ng trick doon sa kanyang kapatid na bunso. Tapos, pinahabol niya. May nawawala ng gamit. May nawawala kaming gamit dito sa kaharian. Anong chinek? Andun yung kopa ni Benjamin? Doon yung kopa ng palasyo, nandoon sa sako ni Benjamin. Sabi, hindi pwedeng umalis si Benjamin. Dahil sa kanyang ginawa. Alam mo, nag-volunteer si Judah na siya na lang ang parusahan. Huwag na yung kapatid niyang bunso. Alam niya kasi, hindi na makakayanan ng kanyang tatay na si Jacob kapag nalaman pa niya na maging yung bunsong kapatid niya ay namatay tulad ng nangyari kay Joseph. Akala kasi di ba, patay na si Joseph. Di ba? So, bumawi siya eh. No? He was willing to pay any cost to save his father from that pain. The point is, he changed his life. It's just an expression of repentance. And the same point with Levi. If you remember Levi, di ba? Kasama siya doon sa sinumpa ni Jacob. Pero na-transform into blessing. Noong ang mga Israelita, gumawa ng
di ba, si Moses nagpunta doon sa Mount Sinai, no? Habang natatagalan siya, ano mong ginawa ng mga Israelita? Gumawa ng golden calf. Tapos sinamba nila yung golden calf. Kaya naggalit ang Panginoon. Nung mag-execute na ng punishment ang Panginoon, yung mga tribo ni Levi ang siyang sumama kay Moses para ipataw yung parusa sa kanilang mga kababayan na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. So nagbago ang mga pangyayari. Yung curse ay naging blessing. In fact, nangalap pa rin yung mga tribo ni Levi. Pero hindi na para magdala ng sumpa, kundi magdala ng pagpapala sa kanilang mga katribo. Exodus chapter 32 verse 9. Ito yung sinabi ni Moses sa tribe ni Levi. And Moses said, "Today you have been ordained for the service of the Lord, each one at the cost of his son and of his brother, so that he might bestow a blessing upon you this day." Anong punto rito mga kapatid? Ang kasalanan may bunga. Pero ang karanasan ng biyaya na ipinapakita sa pamamagitan ng pagsisisi ay mas higit na maganda ang bunga. So, anong aral sa atin? Huwag tayong magmatigas. Huwag natin patigasin yung puso natin. Kung may ginawa tayong kasalanan, pagsisihan na natin. Kung tayo mayroong ginagawang mali, baguhin na natin. Gaano mang kalaki, gaano mang kaliit, maaaring kasalanan yan, hindi sin of commission, sin of omission. Merong alam mong tama, pero hindi mo ginagawa. Kasalanan pa rin yan. Kung panapatigas mo ang puso mo, merong consequence yan, hindi lang sa'yo, kundi sa anak mo at maaaring sa mga lahi na susunod sa'yo. Tulad na nangyari rito. Don't harden your hearts. No? If you need to do something for the Lord, do it now. For the good of your soul. Don't make a delay. Sapagkat hindi naghihintay ang Diyos magpakailanman. God will not wait you forever. God has a definite time for each one of us. Do what is necessary. Do what is the will of the Lord now. So, let's go to the second heading. The tribal focus directed. May dalawang bagay na gusto kong pansinin natin dito. Una, the cruciality of the safety. The cruciality of safety. Now we read in verse 33, "But the Levites were not listed among the people of Israel, as the Lord commanded Moses." Now, pansinin niyo yung arrangement ng camp. No? Anong ginawa ng Panginoon dun sa arrangement ng camp? Yan, nakita natin. Nakita niyo yung mga dark blue? Merari, Gershon, di ba? Moses and priest, tapos Kohat. Puro mga Levites yan. Puro mga Libita. No, nasa gitna yung tabernakulo. At sumunod doon sa tabernakulo, nakagwardya yung mga Levites. So ano ibig sabihin? No? Ang ibig sabihin, ang Panginoon ay banal, ang presensya ay banal, at ang kanyang presensyang banal ay mapanganib sa sino man na hindi nagpapasakop sa kanya. Kaya yung mga Levita, ang ginawa ng Diyos, nilagay sila doon sa gitna ng bayan ng Israel at ng tabernakulo. Sila yung magsisilbing mediator. Sila yung magsisilbing tagapamagitan, tagapagbantay. Binabantayan nila yung tabernakulo. Kasi kung sino man ang mag-approach dito ng hindi tama, mamamatay. No? Di ba yung iba sa inyo naglalaro ng chess? Di ba sa chess, di ba ginagamit yung ibang pyesa para ano? Para alagaan yung hari. Di ba? Kasi yung hari, pagka ito ay na-trap, mate na ang tawag doon. Talo na. So, ang trabaho ng ibang mga pyesa, tulad ng pawn, is to secure the king. Alagaan ang hari. Bantayan ang pagsalakay ng iba para hindi salakayin yung hari. Pero ito, baliktad. Binabantayan ng mga Levita, hindi yung actually yung hari. Binabantayan niya yung mga tao.
na hindi mag-approach doon sa hari. Sapagkat pag nag-approach sila sa hari, sila yung mamamatay. Sila yung talo. Nasa gitna doon ng tabernakulo, ang hari, ang Panginoong Diyos, ang kanyang presensyang banal ay bumababa rito. No? Kaya alam niyo mga kapatid, yung presensya ng Diyos, hindi siya safe. Lalo na doon sa mga nagpapahayag ng paghihimagsik sa kalooban niya. Kaya nandoon ang mga Levita, ang role nila ay proteksyonan yung bayan sa trahedyang ito. Yan din ang dahilan kung bakit walang pwedeng pumunta sa langit kung wala kang tagapamagitan. Ulitin ko, you cannot go to heaven without a mediator. No, ang Panginoong Kristo pumunta rito sa mundo, no? Ang tawag sa kanya, 'di ba, ni John, salita, word. He is the word from the beginning who became flesh. Basahin natin, John 1:14a. And the word became flesh and dwelt among us. Yung salitang dwelt, sa literally, ang ginamit na salita rito ay tabernacled. And He tabernacled among us. Alam mo si Jesus Christ, hindi lang siya nagpunta rito para mamatay doon sa krus, kundi para dalhin yung presensyang banal ng Diyos dito. At siya yung magbibridge ng gap. No? Siya yung magbibridge ng gap sa pagitan ng isang banal na Diyos at ng mga makasalanang tao. Ang kanyang katuwiran na taglay ang magsisilbing bantay o guard, ang magsisilbing safety upang ang puot ng Diyos ay hindi niya ibuhos doon sa kanyang mga tao. Bagkus, kanyang tanggapin sila sa pamamagitan ng katuwiran ng kanyang anak. Ayan ang kagandahan ng Ebanghelyo ni Kristo. Si Kristo ang ating tanggulan, si Kristo ang ating tagapagligtas, si Kristo ang ating shelter, siya ang ating tagapagbantay, siya ang ating katuwiran. Kung hindi ka pa ligtas ngayon, lumapit ka na kay Kristo ngayon sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Siya lamang ang tanging daan para matanggap ka sa presensyang banal ng Diyos. Siya lamang ang tanging daan para ikaw ay makarating sa walang hanggang kapahingahang inihanda ng Diyos para sa mga taong nanampalataya sa kanyang anak. Ikalawa at kahuli, let's look at the centrality of the sanctuary. The centrality of the sanctuary. Verse 2b, they shall come facing the tent of meeting on every side. No, nakita natin doon sa doon sa diagram kanina, yung kampo, nakakampo sila, nakaharap sila lahat doon sa tent of meeting, sa tabernacle. No, hindi sila watak-watak sa iba't ibang lugar. Hindi, nakapaikot sila at sa gitna doon nakaharap sila saan? Sa tent of meeting. So, ang punto doon, ang presensya ng Diyos ang puso ng lahat ng kanilang mga ginagawa. Naalala nyo, nung ang mga Israelita ay kanilang sinira yung kanilang tipan sa Diyos nung gumawa sila ng golden calf at sinamba nila ito, anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo. Sige, punta na kayo sa lupang pangako mo. Kayo na lang. Hindi na ako sasama sa inyo. Nakiusap si Moises. Panginoon, sumama ka sa amin. Sabi ng Panginoon, o sige, ang gagawin ko na lang, papasamahin ko yung anghel ko para makarating kayo doon sa lupang pangako. Pero ako, hindi na ako sasama sa inyo. Alam mo sinabi ni Moses? Exodus 33, basahin nyo. Hindi ko nababasahin kasi mahaba. Exodus 33, 6 to 15, mababasa nyo doon. Sabi din ni Moses, Panginoon, kung hindi ka sasama sa amin, kung ayong presensya ay wala sa amin, huwag mo na kaming dalhin sa lupang pangako. Huwag mo na kaming pahintulutang makarating doon. No? Ano ba sinasabi ni Moses? Who cares about the promised land if your presence will not be there? Who cares? What's the point of the promised land? Ano bang meron sa promised land? Flowing with milk and honey, abundant food, abundant drink. Makikita mo rin naman yan sa ibang lugar eh. No?
Marami yan. Diba? Parang yung sinasabi ng iba, hindi mo kinakailangan pumunta ng ibang bansa para makakita ng magagandang lugar. Ang dami rito sa Pilipinas. Ang dami dyan sa Mindanao. Ang dami dyan sa kung saan-saang lugar dito, di ba? Marami rin mga magagandang lugar eh. Kaysa hindi lang naman sa Israel, sa Promised Land makikita maganda. Ano bang pagkakaiba ng Promised Land? Ano bang pagkakaiba ng Promised Land sa iba? Dahil nandoon ang presensya ng Diyos. The presence of God makes difference. Yun lang. Sa ibang bansa, sa ibang lugar. O meron ding blue skies. Meron ding good trees. Meron ding food. But the only distinction about us is the presence of God. Kaya tinugon ng Diyos yung panalangin ni Moses at ang kanyang tugon, sige, pag nagkakampo kayo, nasa gitna ninyo ang tabernakulo, nandoon bumababa ang presensya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, yung pagsamba ay napakahalaga sa atin mga Kristiyano. Worship is so important to our hearts and soul. Or it is the way to reorient our souls toward the center of our lives, both individually and as a church. No? Pag nagwo-worship tayo, inire-reorient natin yung sarili natin doon sa sentro ng buhay natin. Ang Diyos ang sentro ng buhay natin. Kaya mahalaga yung pagsamba. Paalala lang na ang pagsamba sa Diyos, ito yung naglalantad kung sino tayo at kung ano yung ginagawa natin. It is important that even in our worship services like this, we should be mindful even of our songs that we are singing. Now, in our time, ang daming mga kanta, ang gaganda ng ang gaganda ng tono, pero pag tinignan mo yung lyrics, hindi na i-exalt ang Panginoon. Na i-exalt yung sarili. No? At minsan mali, theologically and doctrinally, yung lyrics ng kanta. Maraming mali, hindi naman lahat, no? Pero tingnan mo yung mga kanta ng mga ano ba yan? Mga kanta, kahit na kanta ni Don Moen may mga sablay. Jesus, we enthrone you. Ikaw daw ang nag-enthrone kay Christ. No? Di ba? Tayo? Sino ka para i-enthrone mo si Christ? Oh, so dito may mga sablay na kagad. Ang punto rito, yung mga kanta natin, dapat ini-exalt yung karakter ng Diyos, ini-exalt yung gawa ng Diyos sa tamang paraan. At maging doon sa pangangaral, dapat ini-expound yung salita ng Diyos. Sa pagsamba, yung spotlight, inaalis natin mula sa sarili natin, patungo sa Kanya. At yung puso natin, itinutuon natin, hindi inaalis natin sa sarili natin, patungo sa Kanya. Siya ang uukupa ng isip at ng puso natin. Ang Diyos mismo. Alam nyo, mga kapatid, kaya nga sa worship service, maging sa preaching, no? Hindi tayo nakakapakinig dito ng mga pamamaraan paano magpalago ng negosyo. Kasi ngayon, mayroong mga nagpe-preach ngayon about pulpito ginagamit nila patungkol sa business. So, kung hindi tayo nakakapakinig dito, papaano magpalago ng negosyo, papaano magkaroon ng magaling na time manager, di ba? Managing your time. Time management. Mga practical na bagay, paano mapangalagaan ang katawan. O walang komentaryo patungkol sa politika. Alam niyo mga kapatid, okay lang yon. Bakit? Kasi, kung hindi natin sasabihin sa pulpitong yon, marami naman tayong pwedeng pakinggang iba eh. May magpi-fill ng gap eh. No? Maraming mas expert sa negosyo. Tingnan nyo sa YouTube. Tuturuan kayo. Paano mag-invest? Ang dami.
Kung gusto niyo makinig patungkol sa politika, maraming mga political analysts, they can fill the gap. O paano magpangalaga ng katawan? Naku, ang dami niyan, Dr. Ong. No, mayroon pang nagsabi sa akin, minsan, alam mo, ikaw, pastor, kamukha ka nung si Doc. Yung Doc. Sabi, anong pangalan nun? Doc Atoy ba yun? Sabi ko, nung tiningnan ko, bira naman mukha. Yung pala ang kamukha ko. Ang dami niya. Diba? Pero ito, kung walang magpapaliwanag ng may katapatan sa salita ng Diyos, walang mag-expound ng scripture ng tama, no? Walang sasamba ng Diyos sa tamang paraan, walang mag-feel ng gap. Yan. Ang nag-feel ng gap niyan, yung mga totoong Christian. So, yun yung punto ko mga kapatid. So, ikaw kung anak ka ng Diyos ngayon at membro ka ng community ng Diyos, dapat yung passion mo, yung zeal mo, ay, mag-worship sa Diyos. Kung hindi, if that is not your zeal, if that is not your passion, then you are in trouble. In ancient world, the king would reside amid the camp. Now here, the tabernacle is in the midst of the camp to tell them that God is our king in our midst. So, sa tuwing sumasamba tayo sa Diyos bilang isang iglesia, sinasabi natin sa sarili natin, sinasabi natin sa ibang tao, ang Diyos ang aking hari at siyang sentro ng aking buhay. Kung hindi tayo sumasamba sa Diyos, kung pabaya tayo sa pagsamba sa Diyos, hindi natin sinasabi sa sarili natin at hindi rin natin sinasabi sa mga tao, ang Diyos ang aking hari, ang Diyos ang sentro ng aking buhay. Diba? Kung sumasamba tayo sa Diyos ng may katapatan, sinasabi natin, no, sa ating Diyos, ikaw ang may command sa buhay ko, ikaw ang sentro ng sa buhay ko, sa kalusugan, sa kasaganaan, no? Sa kalusugan, sa karamdaman, sa kasaganaan, sa kahirapan, sa useful service, sa joyful worship. Kaya ba natin sabihin yon, mga kapatid? Can you really say that? Yan ay isang napaka-profound na test, no? Kung ikaw ay talagang belong sa community ng Panginoon at kung ikaw ay totoong anak ng Diyos. God must be the center of your lives. And that is being expressed as you worship Him faithfully. As you give praise to His name faithfully in your hearts together with the church. Let us pray. Thank you, Lord, sa mga salita mo na napagbulay-bulayan namin ngayon. Sulat mo ang mga katotohanan ito sa aming puso. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God.